Hello to my favorite fire sign Sagittarius. So, welcome sa ating 2026 wealth reading ngayon. So, pag-uusapan natin ang balanse ng iyong karunungan at bilis ng iyong pag-aksyon, no? Yan. Welcome sa Happy Angel Reading. So, marami pong salamat sa patuloy na tumatangkilik sa Happy Angel. So, bubunot po tayo ng 5 cards. So, titignan natin ang mga advice, mga layout na paraan kung paano kayayaman itong 2026. Okay. So, bubunot tayo ng 5 cards. Okay, so paano po yayaman si Sagittarius? Ganda naman, may world ka na kaagad, oh. No? Tagumpay to, tsaka pagtapos ng isang cycle. Ito yung pinakamagandang card para sa simula, no? And the Hermit. So, mamaya, ano natin yan. We have also the Knight of Swords. Bago natin itataas, no? Papakita ko na sa inyo. Then, wow, Knight of Pentacles, hardworking. Two of Swords. May Two of Swords ka rito. So, ayan. So, 5 card yan ang bubunutin natin. And then, kuha rin tayo ng advice kay Angel of Abundance, no? So, natin, ito yung makakatulong din sa iyong pag-unlad, itong 2026. Always remember, you have your own free will. This is tarot guide para sa iyong pagyaman itong 2026, no? At saka ito, hindi to paasa, no? Kasi base to sa energy ng to those na kung sino makakapanood nito. Okay. Guide, pengi pong guidance. What we have for Sagittarius, itong 2026 na pagyaman. Word of Abundance. God is your source. Ayan, napaka magandang ano yan, no? God is your source daw na pa rin tayo na kahit ano, no? Si Archangel ang nagbabantay. Ang kasama mo para sa pagyaman, sinong Archangel ang gagabay sa'yo? Para po ito kay Sagittarius. Pengi naman po ng like and hype dyan, prosperity. Hingi naman po ng like and hype. Ayan, malaking tulong po yan sa ating channel. Outdoors. Ayan, labas-labas ka daw sa Sagittarius. Maganda. So, itong ano, ang world, no? Ito yung sabihin nating isang pagtapos ng isang cycle or this is also success, no? So, ito yung tagumpay at pagtapos ng isang cycle. Ito yung pinakamagandang card para sa simula ng taon. So, ang the world ay tungkol sa completions at global reach ito, no? Halimbawa, kung meron kang project o negosyo na matagal mo nang ginagawa, no? Kung 2026 mo makukuha ang full reward. Dahil sa Sagittarius ka, so ang card na to yung parang isang senyalis din ng kita mula sa malayong lugar or online business or international client. Sabihin natin, world-class income ang focus dito. O kung may business ka na ano, na pwede mo nang i-upgrade, pwede mo nang i-market sa ibang bansa, no? O kung sa iba naman nagtatrabaho, baka ma-promote ka o baka sabihin din ipadala ka sa ibang bansa, no? So, kung makikita mo may hermit ka rito, ito yung pag-aaral at inner wisdom. So, bago ang malaking kita, kailangan ng malalim na pagsusuri dito na, no? Magbigay tayo halimbawa. Halimbawa, maglaan ng oras para mag-aral, no? Yung mag-aral ka ng bagong skill o i-research ng mabuti ang mga papasukan mong investment o kung bago ka pala mag-apply sa iyong career, i-research mo maigi ang company na 'yan, no? Kung maganda ba, kung stable ba, no? Ito rin yung 'wag makinig sa ingay ng iba because ang iyong niche o specialized knowledge ang magiging susi para singilin ang kliyente ng mas mataas. So mag-focus sa quality, hindi sa quantity, okay? So ibig sabihin, mag-focus po kayo sa
kahit kahit sabihin mong maliit, halimbawa maliit yung company na 'yan, pero stable, nagpapasuweldo na, i-treasure mo 'yan, 'di ba? Kasi pero may pangalan, ibig sabihin, 'no, parang gano'n. And then itong Knight of Swords naman, ito yung mabilis na aksyon at talas ng isip. So, dito na papasok ang bilis ng Sagittarius. So, halimbawa, 'no, kapag nakita mo na yung tamang opportunity, kasi matapos ang hermit space mo rito, eh, 'no? Huwag kang mag-atubiling sunggaban ito, 'no? Maging matapang at, especially sa pakikipag-negotiate. So, ang iyong boses at idea ang magdadala ng mabilis na cash flow. Kumbaga, strike while the iron is hot. Yan ang sabi ng Knight of Swords sa'yo, no? And the Knight of Pentacles. So, ito yung consistency at pag-iipon, no? Parang kabaligtaran nito ng Knight of Swords, eh. Kumbaga, ito yung magbabalanse sa'yo. No, halimbawa kung ang swords ay mabilis na kita, ang Knight of Pentacles naman ay ang pagpapanatili ng yaman. Ito ang card ng slow and steady. Baga, slow and steady and growth. So, huwag ubusin ang kinita sa luho o reinvest ito para sa long-term security. Ito ang iyong savings and stability card, no? So, and then you have also the Two of Swords. So, ito yung desisyon, no? Maaring may dumating na dalawang magkaibang landas o choices sa iyong career o negosyo. So, halimbawa, no, mahihirapan kang pumili sa dalawang opportunities. So, ang payo ng card na ito, huwag magpadala sa takot. Tanggalin ang piring sa mata mo at tignan mo ang logic. Kapag nakapili ka na, doon na magsisimula ang tunay na pag-asenso. Yan, tanggalin mo yung piring mo yan sa mata, no? Yan. So, Sagittarius, ang iyong 2026 wealth summary, ang The World, ah, payo para yumaman ka, isipin ang big picture at global opportunities dito, no? Ang Hermit naman, payo para yumaman ka, maging expert sa iyong ginagawa at saka don't rush the process. Let it unfold naturally, no? And then, ito ang Knight of Swords. Maging matalas sa komunikasyon at mabilis sa diskarte. And then, ang Knight of Pentacles naman, payo para yumaman ka, disiplina at paghawak ng pera. Ito yung mag-invest ng tama, no? And then, ang Two of Swords. Ito yung payo para yumaman ka, gumawa ng malinaw na desisyon at iwasan ang pag-aalinlangan. Yan. So, makikita mo, no, ang investment na sinasabi rito, mag-invest ka na kahit matagal, kasi Knight of Pentacles, kahit matagal, makita mo, steady naman. Kumbaga, kahit matagal, pero andyan dyan yung investment mo, lumalago. At saka parang nakita rin natin, kailangan ng isang, parang, para sa mga Sagittarius, ang huling payo ng mga card para sa'yo ngayong 2026, trust the process but drive the result, no? Ibig sabihin, huwag matakot sa pagbabago, no? Dahil sa mga world card na 'to, may mga pinto na magsasara para magbukas ang mas malaking opportunity sa lalo na sa ibang bansa o sa bagong industry mo. So, huwag manghinayang sa luma, no? Dahil mas malaki ang darating sa'yo, no? So, pagsamahin ang bilis at disiplina, gamitin ang talas ng Knight of Swords para sa mga bagong idea, pero gamitin ang pasensya ng Knight of Pentacles para sa iyong ipon. This is patience na sinasabi. So, ang yaman nyo ngayong taon ay hindi lang sa pagkita, kundi sa pag-iingat ng pera, no? So, sabihin din natin, silent is power, no? Minsan, mas mabuting huwag munang ipagsabi ang iyong mga plano. Itong Hermit, the energy. So, hayaan mo ang iyong tagumpay at ang iyong bank account magsalita para sa iyo, no? So, titignan din natin, 'no?
Yung word of abundance, ang bigay niya, you have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerful positive words. So always describe your own and the world's economic situations in loving and optimistic terms. That is what you attract for yourself. So kumbaga may kakayahan kang mag-manifest ng abundance, no? Basta gamitin mo ang mga positive, powerful words. Ayan yung gawa ka ng affirmations mo. Halimbawa, no, ang affirmations na I'm so happy and grateful now that money comes to me easily and effortless. Yung ganyang simpleng affirmations every day makakatulong. Saka imbis na sasabihin na wala, sabihin meron, no? Powerfully positive words ang para may kakayahan ka eh. Kumbaga, you just speak na positive, wag negative. Kasi pag negative ang panay sinasabi mo, wala akong pera eh, naghihirap nga ako eh, di ba negative words yan. No? So, i-change mo. Maski wala kang pera, sabihin mo lang na I'm so happy and grateful now that money comes to me easily and effortless. Napakasimple po yan. Magandang powerful pa. At saka yung positive word din is, marami akong pera. Yan, maganda. Masaya ako. I'm happy. No? Napakaraming laman ng pera ko sa bangko. Parang ganyan, no? Always positive word. Natin dito. World of abundance. So, binigay din sa iyo to ng angel, no? Para maging isang parang teaching tool na para mag-increase ang flow ng abundance mo. Ayan yung mga affirmations na pati mga visualizations, no? Yung affirmations ang importante na pwede mong ulit-ulitin na kagaya ng sinabi ko, I'm so happy and grateful now that money comes to me easily and effortlessly. Napakasimple po yan para ma-achieve ang desired outcome. So, sa katotohanan, lahat ng sinasabi mo, yan ang is affirmations, no? Sa totoong buhay. Kapag ina-affirm mo na that you are having money, if you are, pag ina-affirm mo na wala kang pera, yan ang darating sa'yo. So, do it in a positive world, no? Kasi yan ang marireceive mo. Yan yung difficulties sa money ang darating. So the angel urge you to affirm only abundance, no? Halimbawa pa, isa pang halimbawa, you can post a note with the positive affirmations. Pwede kang sumulat at basahin mo pag wala kang ginagawa. Halimbawang affirmations, no? Isa pang affirmations, I am filled with abundance, no? Pag every aspect of my life is provided for. So, pag sinabi mo yan, makakatulong yan, no? Para maging maunlad ang abundant mo, no? At tanggalan mo ang doubt, no? And just have some faith. So, and start believing na you are abundant through affirming this positive. And very soon your life is gonna be abundant, no? Pag naniwala tayo na may abundant, meron ka, mag-shift yan kaagad, no? Yung mindset natin, mag-shift toward more positivity. And then the universe will respond right away sa gusto mo. Kaya may kakayahan kang i-manifest, but make sure positive word ang gagamitin. Kaya ito pang God is your source. God is omnipotent. Alam naman natin yan, no? Walang limit yan. And lahat tayo talagang merong kayamanan. We are born rich, no? So, itong God is your source naman. Everything you need is supplied by the infinite source of God, and your faith opens the doorway to receive it. In God, there's no lack and limitations, rather than the plenty of abundance for all to share. Napakadami, no? Very infinite. Pag infinite ang ano natin, no? Ang ano ni God, resources ni God. So ito parang nire-remind ka na yung your job is not your source. Hindi ang job mo ang pinaka-source ng money mo. Kundi sa ating mahal, no? Sa ating si God ang pinaka-source mo. Kasi pag nagwo-worry ka about sa work or whether people will buy your product or service,
Kumbaga binablock mo yung flow of abundance, no? So, kaya you have to put your trust. Kumbaga, it's time to focus upon your true source of everything that you need for your life and your purpose dahil si God is omnipresent, no? So, si God ang pinaka-source natin. So, that means that God is within you and in every situations. Kumbaga, take whatever worry you have and put it in the words. For example, no? You're getting a promotion and raise at work. Or sabihin natin, selling your home. Then add, ito yung sasabihin mo, God, please help me with blank, ikaw nang bahala magdagdag niyan. Or sabihin natin, or God, thank you for helping me with blank, ilagay mo yung yun to the front of worry. So, God, please help me with getting promotions and raise at work. Or sabihin nyo lang, God, thank you for helping me with the selling my home. Kung sa bahay ang pinoproblema mo. So, feel the immediate positive energy. As you move from a worry, kaysa mag-worry ka, magdasal ka na lang. So, parang nirenewed mo ang faith mo at you open the door to miraculous solution. Pag, may kasabihan nga na, knock and you will be open. Inaantay ka lang din mag-ask at asking at ang salita, that is a prayer. No? And God is listening. We will provide on the right timing. Andito rin si Archangel Ariel, sabi prosperity, no? Talagang yayaman ka. Your material needs are provided, no? As you follow your intuition. So makinig din sa, sabihin natin, sa yung gut feelings, no? And manifest your dreams into reality. So makakatulong din yung kung ano yung kutob, no? Pagdating sa yung trabaho, sa work, mamamanifest mo, magiging into a physical realm. Kagaya ng sinasabi dito, no? World of abundance. May ability ka talaga na instantly ma-manifest mo, gumamit ka lang ng positive word. No? Kagaya din nito, yung mga material mo, andyan na raw. So, trust your gut feeling din, no? Mamamanifest mo ang gusto mo raw. Ang gusto mong yaman, no? Dahil nga bakit? Kahit gaano pa kadami na yan, no? Dahil God is our source, no? Omnipresent si God, napakalawak ng kayamanan ni God na meron tayo meron tayo para sa atin, no? Ayan, so ito naman is outdoors. Sabi naman ni Archangel Jopael sa'yo, go outside, get some fresh air, and connect with nature para ma-relieve ang stress and gain new creative ideas. So, kailangan mo rin lumabas-labas, connect ka sa nature, sabi ni Archangel Jopael. Ayan yung lumakad ka ng nakayapak, ayan yung hawakan mo puno, ayan yung mag-beach ka, no? Ayan yung mag-gardening ka. Yung mga something like that na magpapataas ng energy mo. Dahil sa pagmataas ang energy mo, magkakaroon ka ng new idea, bagong pananaw sa buhay, tataas ang vibrations mo, no? Makaka-attract ka ng mga business people na gusto mo, mga positive people na gusto mo, na makakatulong sa iyong pagtagumpay. Especially yung mga creative ideas kapag pag na-recharge tayo, ang daing papasok sa utak natin. Okay, so sana nagustuhan mo ang ating reading ngayon. Pengi naman po ng hype and like. At sana po i-share din po natin ang ating video para po marami po tayong makatulong para lahat ng Sagittarius ay yumaman. Very simple lang po yan, no? Pero konting hard work lang. So, kumbaga, it's based itong 2026, no? Meron din tayo dati, no? May ginawa ako niyan, yung very simple lang to pag ginawa natin yan, no? Okay, so maraming salamat po and God bless you, Sagittarius. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in Yan,
So, sana po, no, makatulong ang reading na to sa inyong paghahanda para sa 2020. So, Sagittarius, kung nakaka-relate ka o kung nararamdaman mo yung energy ng mga card na to, i-comment mo naman sa ibaba. Ayan, Sagittarius, yayaman na para ma-claim natin ang abundance na to, no? So, huwag kalimutan i-like din ang video na to at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa ating mga monthly, yearly reading. Hanggang sa muli po, no? And keep aiming high. This is your year to conquer the world. Ayan. So, marami pong salamat and God bless you again, no? At meron po tayong pre-recorded reading. Andiyan yan po sa ating ano, no? Ating screen. This month na ano natin na promo. So grab nyo na po 'yan. Next month is mataas na po, no? Babalik na po sa dating ano natin rate. Ayan. So marami pong salamat and God bless you po.